Kyle Kuzma may kantsaw sa airball ni Bronny na MVP chant sa huli. Proud si LeBron at Stephen Curry medyo nagalit kay Kerr. Kayo na ang humusga sa mensahe patungo sa head coach. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Si LeBron James ay nagtala ng 24 na puntos at 11 assist bago nagpahinga sa huling quarter sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Washington Wizards 134-96 nitong Biyernes ng araw. Habang nakaupo si James, ang kanyang anak na si Bronny ay naglaro sa buong ika-4 na quarter at nagtala ng career high na 5 puntos, isang pangyayari na ikinatuwa ng mga manonood kahit na nasa home court ng kalaban. Ito ang ika-16 na sunod na pagkatalo ng Washington na nagtali sa franchise record. Ito na ang pangalawang beses ngayong season na natalo ang Wizards ng ganito karaming beses ng sunod-sunod. Hindi naging dikit ang laban matapos ang unang ilang minuto kahit pa wala sa Lakers si Anthony Davis dahil sa pilay sa abdominal muscles. Ang Washington naman ay hindi nakasama ang rookie nilang si Alex Sarr na may pilay sa kaliwang bukong-bukong. Nanalo ang Los Angeles sa 5 sa kanilang huling 6 na laro. Bumawi mula sa pagkatalo ng 14 na puntos laban sa Philadelphia noong Miyerkules ng araw. Ito ang pinakamalaki nilang panalo ngayong season. Nalampasan ang 111-88 win kontra sa Wizards mahigit isang linggo lang ang nakalipas. In 1 minute and 25 seconds remaining at may leading na 39 na puntos ang Lakers, ang rookie nilang si Dalton Knecht ay tinawagan ng 2 technical fouls di umano'y dahil sa pakikipagtalo at na-eject. Si Jordan Poole ang nanguna sa Wizards na may 19 na puntos. Ni James ay nagkaroon ng mas mahabang oras ng paglalaro sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Washington Wizards na may score na 5 puntos matapos ang laro. Sa panahong ito, naipasok ni Bronny ang kanyang pangalawang career basket at kasama na dito ang 2 rebounds, 2 assists at 1 steal na siyang pinakamagandang laro sa kanyang batang karera. Habang si Bronny ay nasa free throw line sa huling bahagi ng ika-4 na quarter, narinig ang mga tagahanga sa Washington DC na hinihikayat siya. Isang manonood ang sumigaw ng "Let's go Bronny!" at ang karamihan ay nagsimulang sumigaw ng MVP para sa anak ng superstar ng Lakers na si LeBron James. Ipinakita rin ng larong ito ang malaking pagbuti ni Bronny na hindi naglaro ng maayos sa pagkatalo ng Lakers laban sa Philadelphia 76ers noong Martes. Sa larong iyon, naglaro si Bronny ng 15 minuto ngunit hindi nakashoot sa 5 pagtatangka at nagkaroon ng 3 turnovers. Ang kanyang performance ay nagresulta pa sa ilang matapat na komento mula kay Lakers coach JJ Redick na nagsabing si Bronny ay hindi naglaro ng maayos sa pagkatalo. Gayunpaman, inamin din ni Redick na inilagay niya si Bronny sa isang mahirap na sitwasyon sa larong iyon. Nakabawi si Bronny mula sa larong iyon at nagpakita ng mas magandang performance noong Huwebes. Marahil, walang mas natuwa kaysa sa kanyang ama, si LeBron, na nakita pang nagpump ng kanyang kamao bilang selebrasyon sa isang end-one opportunity. Everywhere we go, possession. Bronny. There he goes. And count it. Standing over. Standing ovation. Sa panimula sa mga iilang attempt, nangyari rin sa punto na pinagkakatuwaan ni Kyle Kuzma sa bench ang kanyang airball shot. Here's Bronny for 3. Airballs that. Goes out of bounds. It'll be Wizards basketball. Bronny 0 for 2 from the... Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa paglalaro ni Bronny James? Sa ibang balita naman, nang tinalo ng Golden State Warriors ang nangungunang team sa Western Conference, ang Oklahoma City Thunder. Ipinakita ng Warriors ang matinding determinasyon nang makabangon mula sa 14 na punto na deficit sa ikalawang kalahati upang makuha ang panalo. Ngunit sa huling bahagi ng laro, habang tabla ang iskor sa 93-93, pinalabas ni Warriors head coach Steve Kerr si Stephen Curry na hindi ikinatuwa ng former MVP. Ibinalik ni Kerr si Curry sa laro may 4:29 minutes remaining at sa puntong iyon may 5 puntos na kalamangan ang Warriors. Bumitaw si Curry ng isang crucial 3-pointer nang tila bumabawi ang Thunder. Ilang segundo lang ang lumipas, iniset up naman niya si Andrew Wiggins para sa isa pang 3-pointer na tuluyang nagselyo ng panalo para sa Golden State.
Matapos ang laro, nag-joke si Curry tungkol sa kanyang desisyon na patakbuhin at idribble ang bola kahit tapos na ang laban. Sinabi niya na gusto niyang ipakita kay Kerr na kaya pa niyang maglaro ng mas maraming minuto, isang magaan na biro kaugnay ng kanyang maagang pagpahinga sa laro. Sinusubukan ko lang patunayan kay coach na kaya ko pang tumakbo at maglaro ng ilang minuto pa. Mukhang nalimutan na ni Curry ang anumang inis na naramdaman niya noong laro matapos ang kanilang panalo. Ngunit sa mismong sandali ng pagpahinga niya, maiintindihan kung bakit siya nabigo. Sobrang dikit ng laban at pakiramdam niya ay kaya pa niyang manatili sa court upang bigyan ng kalamangan ng Warriors. Sa kabila nito, nagkaroon si Curry ng magandang laro. Nagtala ng 21 puntos, isang rebound, 4 na assists at isang steal. Umiskor siya ng 5 of 10 from the 3-point line. Isang mahalagang kontribusyon sa panalo ng Warriors na ngayon ay may 24-23 record at nasa ika-11 pwesto sa Western Conference. Nagsalita si Stephen Curry sa kahalagahan ng panalong ito. Sa kanyang post-game interview, binigyang diin ni Curry kung gaano kahalaga ang tagumpay nila. Ayon sa kanya, napakahalaga ng panalong ito hindi lang dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang team, kundi pati na rin dahil nakaharap nila ang pinakamalakas na koponan sa kanluran. Mahalaga ito syempre sa ilang kadahilanan. Una, dahil sa antas ng kompetisyon, kalaban namin ang koponan na nasa itaas ng conference. Pangalawa, mahalaga para sa amin na makuha ang 2 sunod na panalo. Kailangan namin ng positibong enerhiya dito at kailangan namin ng mga panalo. Marami ang nag-ambag sa larong ito. Nakakatawa kasi nasa punto pa rin kami na gabi-gabi. Hindi namin alam kung anong kombinasyon ng lineup ang gagana. Pero hanggat lahat ay committed, naglalaro ng may mataas na enerhiya at ginagampanan ang kani-kanilang papel, sana ay magbunga ito ng mas maraming panalo. Pero talagang kailangan namin ang ganitong gabi. Masisiyahan ng Warriors sa panalong ito at tiyak na magiging malaking moral booster ito habang papalapit na ang ikalawang bahagi ng season. Ngunit kailangang pagtuunan ng pansin ng team ang pangmatagalang plano nila para sa kampanyang ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit aktibo sila sa trade market at kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa Miami Heat upang makuha si Jimmy Butler. Ayon sa mga ulat, sinusubukan ng Warriors na isama ang Toronto Raptors sa isang 3-team trade upang mapunta sa kanila si Butler. Gayunpaman, maaari rin silang lumipat ng direksyon at habulin si Zach LaVine ng Chicago Bulls na mas bata at may mas mababang salary cap hit kumpara kay Butler. Anuman ang desisyong gawin ng Warriors, isang malaking hakbang ang kinakailangan nilang gawin. At dahil ilang araw na lang bago ang trade deadline, wala na silang oras para magpatumpik-tumpik pa. Anong masasabi niyo mga kaibigan?